Patuloy tayo ng ating pag-aaral patungkol sa pagsubok na dinanas ng ating Panginoon. At pupunta tayo ngayon sa Matthew 4, 8-11. Sino pa ba dito ang walang pagsubok? Ngayon lang. Kasi minsan walang pagsubok di ba? Sino dito walang pagsubok? Ayan, tinaas mo na yung kamay mo, magkakaroon ka na ng pagsubok. Sapagkat ang pagsubok, tulad nung sinabi natin, ay isang pangunahing pamamaraan ng ating Panginoon na nagmamahal sa atin upang tayo palakasin. Pero kalimitan, ang isip ng isang Kristiyano na hindi masyadong hasa sa pagbabasa ng Biblia, akala niya pag may problema siya, lagi pinaparusahan siya. Minsan totoo yan, hindi na parusa actually. Pag Kristiyano ka, hindi na parusa tawag doon. Anong tawag doon? Disiplina. Kasi hindi na tayo pwedeng parusahan kasi yung kaparusahan ng kasalanan, binayaran na ni Jesus. So tayo dinidisiplina, may layunin. Ibig sabihin, merong hangganan. Ganon din ang pagsubok sa ating buhay. Sa ayaw mo't sa gusto mo, ang pagsubok ay kabahagi ng pamumuhay ng Kristiyano. Ngunit, ang pagsubok ng isang Kristiyano, pag tama ang ating reaksyon, ay magiging susi ng blessing. Yan ho ang formulation ng buhay Kristiyano. Kung titingnan mo ang Biblia, kung pag-aaralan mo mula sa simula hanggang huli, makikita mo na ang mga tao na minamahal ng Diyos, ang mga tao na ginamit ng Diyos, ang buhay, punong-puno ng pagsubok. Kaya ang Panginoon, nakita natin, matapos ang kanyang inaugurasyon, matapos ang afirmasyon ng kalangitan na siya nga ang anak na kinalulugdan ng Ama sa chapter 3, ang hari na pinakaiintay, pagpasok ng chapter 4, bakbakan agad. The temptation and trial of Christ. At ang pagsubok ay bagay na nagbibigay sa atin ng kasiguruhan na tango ay mananampalataya, sapagkat ang tunay na mananampalataya ay sumasamba at nananatili sa kabila ng pagsubok. Marami akong mga kaibigan na tumawid mula sa pagiging Catholic papunta dito sa ating Christian na sinasabi, for example, nagkamali ka ng lipat ng relihiyon. Bakit? Kasi nung naging Christian ka, dumami ang iyong pagsubok. Ngayon, kung ikaw ay aral sa Bible, sasabi ang pagsubok, bukana yan ng blessing sa Christian. At itong ating pag-aaralan ngayong hapon ay ang pangatlong pagsubok ni Jesus na ipinapakita sa atin upang tayong mga namumuhay bilang mga kawal ng Diyos ay magkaroon ng tama at malakas na reaksyon sa mga pagsubok na dinadala ni Satanas at pinapayagan ng Diyos na kumukontrola lahat ng bagay. Sabi ni John MacArthur na hindi marunong magtagalog, "Men does not determine whether to bow down to something or not, they only decide to what." Sabi po niya, ang sangkatauhan, ang mga tao ay hindi na nagdidesisyon kung ano ang kanyang yuyukuan o sasambahin. Sasamba siya, sasamba ka. Hindi mo desisyon yun. Ang tao sumasamba. Hindi yun ang dinidesisyonan niya. Ang dinidesisyonan niya ay kung ano ang kanyang sasambahin. Nakuha niyo po ba? Ang tao, hindi katulad ng mga sabi nila, mga pinsan daw nating unggoy, kasi sabi ng mga paganong scientifico, tayo daw hindi ginawa ng Diyos. Tayo daw ay, evolution. Kaya pinsan mo yung unggoy dun sa Manila Zoo, sabi nila. Ewan ko, hindi ako papayag nun. Pero makikita nyo ba na walang unggoy na sumasamba? Pero lahat ng tao, sumasamba. Kesa yung nasa bundok, sumasamba sa buwan, o dito sumasamba sa Diyos-Diyosan, o sumasamba sa bato, o sumasamba sa material na bagay. Pero ang tao, sumasamba. Ang unggoy, hindi. Merong unggoy, hindi sumasamba. Merong sumasamba, mukhang unggoy. Sabi nila yun. Pero hindi ako nagsabi nun. So itong pangatlong pagsubok ay patungkol sa kung ano ang iyong sasambahin. Sabi nga nung isang pastor, if you don't
make God your master, you make Him your judge. Pag hindi mo sinamba at ginawang Diyos, ang Diyos, ginawa mo siyang hukom mo. So ang tanong ko sa'yo, sino ba si Lord sa'yo? At dito makikita natin na ang pagsubok ng pangatlo na ibinigay kay Jesus ay patungkol dito kung sino ang kanyang sasambahin. Sinasabing pagsamba, sino ba yung pinakaabalahan mo? Ano ba yung kumukuha ng atensyon at ng lakas mo? Pera ba? Siguro wala nang sumasamba sa atin dito sa buwan. Meron pa ba sumasamba sa buwan dito? Noong unang panahon, buwan ang sinasamba eh. Ngayon, hindi na buwan. Kabuwanan na. Sumasweldo kasi material na bagay yung ginasamba mo. O kaya, tao. Sinasamba mo ba tao? Sinasamba mo ba ay career o yung trabaho, pera? Makikita natin. Basahin natin na Mateo 4:8 hanggang 11. Ang pangatlong pagsubok. Muli, dinala siya ng dyablo sa isang napakataas na bundok at ipinakita sa kanya ang lahat ng mga kaharian sa sanlibutan at ang karangyaan ng mga ito. At sinabi niya sa kanya, ang lahat ng mga ito ay ibibigay ko sa iyo kung ikaw ay magpapatirapa at sasamba sa akin. Sumagot sa kanya si Jesus, lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat, sambahin mo ang Panginoon mong Diyos at siya lamang ang iyong paglingkuran. Pagkatapos nito, iniwan siya ng dyablo at dumating ang mga anghel at pinaglingkuran siya. Hindi ko po mawari sa aking maliit na pag-iisip kung bakit si Jesus na Diyos ay bumaba. Para sa gipin. Hindi ko mawari yun eh. Ang mga lalaki, kalimitan, gusto niyan shortcut. Yung gusto nating magawa yung mga bagay sa madaling paraan. Hindi ko mawari na bakit yung Diyos na lumikha ng lahat ay kailangan bumaba para ako iligtas. Hindi ba pwedeng magicin niya na lang, ligtas na si EJ? O kaya magpadala na lang ng ibang kabayaran ng kasalanan. Bakit siya pa? Hindi ko nauunawaan yan, pero yan ang isinasaad sa Biblia. Bumaba si Jesus, nagsakatawan tao upang ako'y iligtas at, makikita natin ngayon, para bigyan tayo ng lakas at ehemplo kung paano tayo mamumuhay bilang Kristiyano. Siya ay model natin. At itong mga pagsubok na ito ay binibigay sa iyo para pag nagkaroon ka ng pagsubok, hindi ka nalilito. Alam niyo, nung napag-aralan ko to, ang pinakamalakas na tulong sa akin dito sa mga pinag-aaralan natin, dito sa chapter 4, patungkol sa pagsubok ni Kristo. Medyo madali na akong tumanggap ng pagsubok ngayon. Dati, kahit pastor ako, pag nagka-problema ako, bakit ganun? Lord, no? Bakit nagkakaproblema ako? Hindi naman ako masyadong malalaki ang kasalanan. Maliit lang. Hindi katulad ng kapitbahay ko. Napakalalaki ng kasalanan yan. Yan, Lord, subukin mo yan. Bakit ganun? Kung sino pang Christian. Di ba, minsan natatanong mo yan eh. Pero nung nakita ko na si Jesus ay dumaan sa pagsubok, napakalaking tulong na sabihin ko sa akin sarili pag ako'y nagkakaroon ng trial. Alam mo, EJ, si Jesus nga eh. Dumaan sa pagsubok. Pwede niyang pitikin si Satanas, pero hinayaan niya na siya'y subukin at nagpailalim siya sa kagustuhan ng Ama na siya ay dumaan sa pagkagutom, paghihirap at kamatayan. Ikaw pa kaya hindi magpasailalim sa layunin ng Diyos sa mga pagsubok? Hello? So kung si Jesus ay nagpailalim sa ganyang mga trial, tayo pa kaya? Sapagkat tulad ng sinasabi natin, ang pagsubok sa buhay ng Kristiyano ay laging may layunin. It's never random. It's never random. Kung meron ba kayong mga asawa na ang dapat pangalan ay pagsubok? Sabi mo sa katabi mo, ang pangalan mo dapat pagsubok. Di ba? Pagsubok sa akin to, Lord. Iniluluhod mo na, hindi pa magbago. Bakit ganun? May layunin ang Panginoon diyan sa mga pagsubok. Sabi sa Hebreo 2:17 hanggang 18, kaya't kailangan siya ay maging kagaya ng kanyang mga kapatid sa lahat ng mga bagay, upang siya ay maging isang maawain at tapat na pinakapunong pari
sa mga bagay na nauukol sa Diyos upang gumawa ng handog na pantubos sa mga kasalanan ng mga tao. Palibhas ay nagtiis siya sa pagkatukso, siya'y makasasaklolo sa mga tinutukso. Hindi ko mawari yun, hindi ko ma-internalize na ang Panginoon Diyos bumaba upang maunawaan niya yung aking kalagayan. Yung kasi yung ginawa niya. Bumaba siya para ngayong sinusubo ka na kanyang mga tagasunod, nauunawaan niya ang iyong sitwasyon at maluwag mo siyang malalapitan sapagkat alam mo, dinaanan niya yung mga pagsubok na dinadaanan mo ngayon. Sinabi ko sa inyo yung aking sarhento na pinatatalon ako sa bangin. Di ba kinuwento ko sa inyo yan? Yung aking sarhento nagte-training. Talon sa bangin, pero siya muna tatalon. Meron din ako isang colonel, si Colonel Sutter, naalala ko siya nung ginagawa ko itong sermon na to. Nung kami nasa Yokota Air Force Base, Japan, na nagkakagera doon sa Middle East, yung mga kinakarga namin, mga bomba, mga tangke, kailangan yun. Nilalagay namin sa eroplano at pinapadala sa Middle East. Nung nagkakagulo na, yung aming colonel mismo, na aming bossing, siya mismo umakit sa eroplano at sumusuot sa ilalim ng tangke at nagkakarga ng mga bomba. Nung tinitingnan ko siya, grabe to si Colonel. Alam ko, pag dinala ako sa gera, susundan ko to kahit sa kamatayan kasi nauuna siya sa hirap eh. That's what Jesus Christ did for you. Nauna siya na hinayaan niya na ang demonyong kaya niyang pitikin sa isang tawag lamang sa isang anghel, hinayaan niyang siya ay birahin upang maunawaan ka niya at maipakita niya sa iyo kung paano sumalag sa mga pagsubok na dinadanas mo ngayon. Sino dito may mga pagsubok? Sino sa inyo may pagsubok? Lahat, di ba? Lahat. At wag mong kakalimutan na ang pagsubok, ang pangunahing imbensyon ng Diyos upang ikaw ay palakasin. At walang pagsubok na lalapit sa iyo na hindi pinayagan at dinisenyo ng Panginoon para sa iyong kabubuti at sa kanyang magiging blessing. sa kanyang pangalan. Pasensya na kayo kasi kaninang umaga pinreach ko to ng English eh. Kaya nag-speaking in tongues ako ngayon. So, naramdaman niya at kanyang dinanas. Sinabi ko sa inyo, ako'y dati manginginom. Hindi halata, no? Matino na kasi ako ngayon eh. Nung ako'y nagkaroon na ng problema sa pag-inom, di ko na mapigilan. Nag-join ako ng isang organisasyon, ang tinatawag na the AA Club, Alcoholics Anonymous. At doon, lahat kayo manginginom. Mga kasama ko doon, may general, may piloto, may sundalo. Pero nakatulong sa akin, dati ring alcoholic. Sapagkat pag kinausap niya ako, pag sinabi niya, EJ, alam ko mahirap. Alam ko, alam niya na mahirap. Bakit? Dumaan siya. Wala akong istorya sa pag-inom na hindi niya dinaanan. Kaya alam ko kanyang naunawaan. Kaya pag nagsabi siyang kaya mo, dahil kinaya ko, nakakatulong po yung kanyang advice sa akin. At sa maliit na pamamaraan ng aking experiensyang yan, gusto kong maunawaan nyo kung bakit si Jesus dumaan sa mga pagsubok na ito. Unang-una, para malaman mo na alam ni Jesus yung sakit mo. Alam ni Jesus yung daing mo. Sapagkat siya'y sinubok din at dumaan sa pagsubok. Ngunit ang pagkakaiba, hindi siya bumigay. Hindi siya bumigay. Hindi siya sumamba o naniwala kay Satanas. Ang pagkakaiba ng kanyang pagsubok sa atin, unang-una, yung kanyang pagsubok galing sa labas, galing kay Satanas. Ano? Yung sa atin, yung pagsubok natin, minsan nanggagaling sa loob, yung sarili nating kasamaan. Hindi po ba? Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo lang. Mukhang banal, ano? Mukha lang. Kasi lahat ng tao, meron niyang ano sa loob. May kulo. Tama, mali. Ikaw, kausapin mo yung sarili mo. Di ba minsan nakakaisip ka ng malaswa, masama? Di ba minsan gusto mong patayin yung nangiinis sa'yo? Pero si Jesus, ang temptation sa kanya from without
tayo minsan from within. Nililiwanag ko yan kasi may nagsabi sa akin, temptation of Christ, nate-tempt ba si Christ? From the outside, tayo from the inside. At ang pangalawang pagkakaiba, yun nga, tayo ay minsan bumibigay sa pagsubok. Di ba? Minsan, kumakasa ka sa kasalanan, inuuuhan mo eh. Si Jesus, hindi kailanman umuo sa kasalanan. Kaya siya yung perfect example kung paano ka lalaban sa mga temptation. At uulitin ko po, natikman ni Jesus ang pinakamatinding sidhi ng pagsubok. Kasi ang pagsubok, ang temptation, may temptation, huy, kagatin mo yan. Mansanas. Ayoko. Sige na. Matamis. Ayoko. Sige na. Masarap. O na, sige na nga. Tumigil na yung pagsubok, di ba? Kasi kumagat ka na eh. Pero pag hindi ka kumagat, hindi mo kinasa yung kasalanan, patindi ng patindi yung temptation mo, pahirap ng pahirap. Si Jesus hindi kumagat kahit kailan. Hindi bumigay. Kaya yung tindi, the intensity of the trial is the most that anybody can see. Tayo hindi. So si Jesus, triple, quadruple yung kanyang natikmang pagsubok. Kaya siya nga ang pinakaganap na ehemplo. At ito ang ating mensahe ngayong hapon. Sapagkat hindi katulad ng mga mensahe ng mga tinatawag na prosperity gospel, ang blessing sa buhay ng isang tunay na Christian ay nagmumula hindi lamang sa karangyaan, hindi lamang sa kawalan ng sakit, hindi lamang sa mga tinatawag na positibong blessing, higit sa lahat, ang tunay na Kristiyano nakukuha ang kagalakan sa gitna ng pagsubok, sa gitna ng sakit, sa gitna ng kawalan ng pera, ang Kristiyano nagpupuri. Bakit? Alam niya ang ekonomiya ng kalangitan na sa gitna ng pagsubok, natitikman ang pinakamalakas na tulong ng ating Panginoon. Kaya pag-aralan natin ang ginawa ng Panginoong Hesus. Sabi sa verse 8, muli. Bakit muli? Kasi pangatlong pagsubok niya na to, di ba? Yung una, ano yung unang pagsubok? Gumawa ka ng tinapay. Masama ba tinapay? Hindi naman masama tinapay, di ba? Liban lang kung hindi gusto ng Diyos na kainin mo yung tinapay na yun. May mga nilikha ang Diyos na gusto niya makuha mo. Pero may timing. Ang ginagawa ng diablo, wag mo nang intayin si Lord. Don't wait on the Lord. Kailangan makuha mo na ngayon yan. Ito po yung nangyayari. Muli dinala siya ng diablo sa isang napakataas na bundok at pinakita sa kanya ang lahat ng mga kaharian sa sanlibutan at ang karangyaan ng mga ito. Ang pangatlong pagsubok ay patungkol sa tinatawag na the lust of the eyes o yung pag-aambisyon. Yung una, patungkol sa tinapay, pagkain. Walang problema sa pagkain, ngunit ginagawa ng diablo, kumuha ka ng tinapay, kumuha ka ng masarap sa katawan, lust of the flesh, na labag sa kalooban ng Diyos. Hindi pa gusto ng Diyos na kumain si Jesus nung panahon na yon. Pero sabi ni Satanas, hindi, kalimutan mo na, hindi ka mahal niyan si Lord. Pag hindi mo nakuha yung gusto mo ngayon mismo, hindi ka mahal ni Lord. Hindi ba madalas mangyari sa iyo yan? Huwag mo na hintayin si Lord. Gawa mo na ng paraan yan. Tagal-tagal mo ng Kristiyano. Wala ka ng ambisyo. Hindi mo na ginagawa. Ayaw pa rin ibigay siya ni Lord yan. Kalimutan mo na. Gawan mo na ng paraan yan. Hindi ayaw ni Satanas na magtiwala tayo sa perfect timing ng Panginoon. At ito ang kanyang ginagawa dito. Alam nyo, ang diablo nakalaban ng iyong kaluluwa na siyang nagpupumilit dahil hindi niya na makuha ang iyong kaluluwa sa impyerno dahil sagip ka na, alam mo gusto niyang kunin? Gusto niyang kunin na yung iyong serbisyo sa Panginoon. O sige na nga, sagip ka na pero hindi ka magagamit ni Lord sapagkat sisirain ko yung pagsunod mo sa Kanya. Yan ang gustong gawin ni Satanas. Christian ka, nagsisimba ka, pero hindi ka powerful Christian. You are a discouraged Christian. At ito ang kanyang ginagawa, nilalansi kanya. Alam mo, tatlo lang ang strategy kadalasan ni Satanas. Tatlo lang yan, makikita natin yan. Na ang kanyang tatlong laro o yung kanyang tatlong bola upang tayo ay kunin ay pagnanasa sa laman, pagnanasa ng mata, pagmamataas sa buhay. Ito yung the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. Karamitan ng iyong kasalanan, matutuntun mo dyan.
Ha? Yan yung ugat. Ha? Basahin natin sa 1 John 2:15 to 17. Alam niyo, matutuwa ako kung lagi kayo may dalang ballpen at papel at isusulat niyo yung mga verse kasi dapat binabalikan niyo itong mga to eh. No? Sabi sa unang Juan 2:15 at 17, ito yung tatlong bala ni Satanas na paulit-ulit niya lang ginagamit. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang pag-ibig ng Ama ay wala sa sino mang umiibig sa sanlibutan. Ito, sapagkat ang lahat na nasa sanlibutan, number 1, ang masasamang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamataas sa buhay ay hindi mula sa Ama kundi sa sanlibutan. Ang sanlibutan at ang pagnanasa nito ay lumilipas, ngunit ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananatili magpakailanman. This is battle training. Itong ginagawa ng paglinggo, pag nagsisermo ng pastor, ito yung tinatawag the equipping of the saints, ang pag-aarma ng mga santo ng Panginoon. You are God's saints. Ikaw ang pangunahing kawal at sundalo ng Panginoon dyan sa labas na napakadilim. At itong pinag-aaralan natin ay pagsasanay mo. Para paglabas mo doon, pwede kang tawagin ng Panginoon at gamitin. Yung mga nakapaligid sa iyo, kapitbahay, kamag-anak, na nasa kadiliman, ikaw ang sugo ng Panginoon para sila'y akitin sa liwanag. At itong mga pinag-aaralan natin ay pag-aarma sa iyo. Kaya makinig kang mabuti. Sapagkat itong tatlong bagay na ito ang ginagamit madalas ni Satanas upang disarmahan ang mga kawal ng sandatahang lakas ng Panginoong Jesus. And don't make a mistake. It is a battle. Kung sasabihin ko sa iyo, sinong nananalo sa gyera? Kasamaan o kabutihan? Aba, isasagot mo kasamaan eh. Sa dami ng masasamang bagay, buksan mo lang ang TV. Makita mo lang ang lahat ng ginagawa ng mga tao. Kaya napaka-importante na handa ka sapagkat ikaw ang inatasan ng Panginoon ng iyong operasyon. The area of your operation. You are the only soldier in that place. The lust of the flesh, yung pagnanasa ng laman. Dito po yung unang temptasyon. The lust of the flesh, ito yung mga pagnanasa ng mga ibig ng iyong katawan na maaring ibinigay ng Diyos, pagkagutom, sex, yan ay mga imbisyon ng Diyos. Ngunit gusto ng kalaban, kunin mo sa maling pamamaraan. Hello? Nandiyan ka pa ba? Kinig ka mabuti ha? Baka mamaya pag natukso ka, sabi mo, ba't ka natukso? Absent ako nung tinuro ni Pastor EJ yan eh. Yung parang doktor, sabi, ba't hindi ka marunong magtahi ng sugat? Absent ako nung tinuro sa eskwelahan yan eh. Kaya makinig ka mabuti. Yung tinapay na inaalok kay Jesus na sinasabi niya, kung talagang ikaw ay anak ng Diyos, gumawa ka ng tinapay. Masama ba ang tinapay? Hindi. Ngunit gusto ni Satanas, kunin ni Jesus yan na labag sa kagustuhan ng Panginoon. Yung sex, masama ba yung sex? Minsan, pero ang imbisyon ng sex o pakikipagtalik ay napakagandang imbisyon ng Panginoon para sa mag-asawa. Ngunit ang sabi ni Satanas, huwag ka nang mag-intay mag-asawa. Kunin mo na, mag-premarital sex ka na, mag-live-in ka na. Isang napakagandang bagay na sentro sa buhay ng pamilya ay ginawang pinakasandata ni Satanas para makuha mo sa labas at labag ng kagustuhan ng Panginoon. That is the lust of the flesh. Si Jesus, gutom na, 40 days na hindi kumakain. Anak ka ba talaga ng Diyos? Hindi ka man pakainin ng, ano ba yung paborito kong tinapay? Pandikoko! Pag nagugutom ho ako, naiisip ko yan eh. Colette's buko pie, ensimada. Anak ka ba talaga ng Diyos? But not in the time of God. Teka muna, matapos nitong pagsubok na to, si Jesus ba binigyan ng tinapay? Diba? Mga anghel pa nagdala sa kanya. Pangalawa, natatandaan nyo sa Matthew 14 ba? Ilan yung nagugutom? 5,000. Anong ginawa ni Jesus? Ilang tinapay ang 5,000? Nag-produce siya, hindi naubos. So, nasa timing ng Panginoon. Pero gusto ng dyablo, kunin mo na ngayon. Si Eva, kasalanan talaga ng mga babae lagi yun eh. Ay, narinig nyo pala. Biro lang ho yun. Di ba? Na lahat pwede mo kainin, wag lang yan. Labag sa kalooban ko na kunin mo yan, ang ginawa niya. Anong blessing ang ang gustong-gusto mo, pero alam mo, ayaw ni Lord na
hindi makuha mo yan. Sasabihin mo ba, madamot na Diyos. Yan kasi sinabi ni Satanas kay Eva, madamot na Diyos. O sasabihin mo, alam mo Lord, may gustong-gusto akong bagay ngayon. Hindi ko alam, isipin mo ngayon, ano ba yung gustong-gusto mo ngayon na hindi binibigay sa'yo? Pero alam mo Lord, isa ka mabait na Diyos eh. Kung gusto mong makuha ko yan, makukuha ko yan. Pero dahil hindi ko nakukuha, may layunin ka. At alam mo Lord, kahit kung gustong-gusto ko yan, kung ayaw mong ibigay sa akin yan, ayoko dyan. Sapagkat makakasama sa akin yan. At alam mo Lord, kahit hindi ibigay sa akin yan, pag ginusto mong ibigay sa akin yan, mapapa sa akin yan. Nandiyan pa ba kayo? Yan ang pag-iisip ng Kristiyano na makapagbibigay luwalhati sa kanyang Diyos Ama. Hindi yung, I claim it. Anong kiniklaim mo? No. I want it, but I surrender it to you. So, nakikita nyo, napakatindi ho nitong itinuturo sa atin ng Panginoon. Itong lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Ano naman yung lust of the eyes? Ito yung pinag-usapan natin noong nakaraan na sinabi, oh, Jesus, hindi mo na kailangan dumaan sa krus. Pwede nang mapunta sa iyo yung kaharian. Huwag ka na lang dumaan doon sa krus. Yung mga nakikita mo, muli, labag sa kalooban ng Diyos. Kalimitan, ang mga lalaki, alam ko kasi lalaki ako, ang ating pagsubok dyan sa lust of the eyes, yung salapi at yung tinatawag na career. No? Ang mga lalaki, gusto nila, laging pasok ng pasok ang pera, laging promosyon. At kahit sapat na ang pera, hindi pa nakokontento. Kaya ang simbahan, napakakakonte na nagseserve. Although napakarami ng CCF. Kasi, hindi naman masamang magtrabaho, hindi naman masamang mag-ambisyon, pero lahat na ng lakas, lahat na ng ating pag-iisip, nakatuon na sa pagkita ng pera, pagkamkam ng pera. Hindi kailanman sapat. Kaya pag naimbitahan ni Pastor EJ, pwede ka ba mag-usher? Pwede ka ba mag-Bible teacher? Pwede ka bang magsilbi? Wala akong panahon. Although minsan, ang pera nila ay 3 buhay, sapat na. So, ang sinasamba ay career, sinasamba ay pananalapi. At nag-lust of the eyes na, pero hindi pa inaamin. At itong pinag-aaralan natin ngayon, ito yung tinatawag na the pride of life, pagmamataas sa buhay. Sobrang successful na ang Bible sa kanila at ang mga prinsipyo dito, suhestyon na lang. May mga Christian ho akong kaibigan na nagsasabi, EJ, bilib ako sa'yo. Bakit? Nagbabayad ka ng buwis, ng sapat. Alam mo, easy ka lang. Kasi nasa Pilipinas ka, naiintindihan ni Lord. Dapat, matusok ang Kristiyano. So sa kanila, yung pamamaraan ni Lord sa Pilipinas ay isang kamangmangan. Yung kanilang sarili ay bilib na sila at namumuhay sila ng doble kara. Ang bibig lumalabas, sila ay sumasamba sa Diyos, ngunit ang gawa lumalabas. Wala talaga siyang tilawala kay Lord. Hello? Napakarami po natin ganyan. At hindi po ako nagmamalinis. Kaya ako'y humihiyaw na naman sapagkat alam ko ang mga pagsubok na dinadaanan nating lahat. Ngunit, itong ipinakita sa ating ehemplo ni Jesus, praktikal o hindi, sasabihin mo, nasusulat. Kaya aking gagawin at ako'y magtitiwala sa Diyos. Ngunit, pag tayo ay nagkaroon na ng atraksyon sa mga bagay na yan, sumasamba ka na pala sa pamamaraan ng mundong ito, hindi mo pa napamansin. Anong parte ng buhay mo ngayon na yung tinatawag na nagko-compromise ka na? Na sinasabi mo, yung rule o yung batas ng mundo ang dapat masunod dito. Practical lang ako. Ikaw ay namumuro na sumasamba sa dyablo. So isipin mo, hindi tayo pwede maghusgahan dyan. Kanya-kanyang diskarte ito. Ikaw lang nakakaalam. Nung binubulong sa'yo ng Espiritu Santo, huy, ano yan? Hindi yata galing sa akin yan. Lust of the eyes yata yan. Natatawa ho tayo dyan, ngunit bilang pastor,
ng ilang simbahan, masasabi ko sa inyo, na maraming uma-attend sa church na sinasabi, sumasamba ako kay Yahweh, ngunit pag sinundan mo sila mula Lunes hanggang Sabado, sa totoo lang, ang makikita mo sinasamba ng buhay nila ay yung kabila. Kaya nga po sa Mateo 7 na lagi kong binibigkas sa inyo, dito, ilan tayo dito? Ang Tagalog service, average natin, itong 450 to 500 tayo dito. Hindi lahat ho dito ay makikinig sa naririnig tuwing linggo. Sabi sa Mateo 7:21, hindi lahat ng nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Hindi ho sinasabi dito perfection, ha? Hindi ibig sabihin perfect ka. Pero, pag merong sinabi sa iyo ang Panginoon, oy, wag mong sunodin yan, hindi galing sa akin yan. Nako-convict ka, tapos, unti-unti pumupunta ka sa tama kahit masakit yung pagsunod. Kasi marami nagsasabi, Kristiyano ako, marami ako ginagawa at nagagawa sa Panginoon, pero patuloy-tuloy yung maliwanag sa kanila na hindi kalooban ng Diyos. Ito ho yung pinatutungkulan nitong mga talatang ito. Sa araw na iyon, anong araw na iyon? Doon sa verse 22. Yung judgment day mo. Ano ba yung judgment day, yung araw ng paghuhukom sa'yo? Kailan ba yun? Dalawa. Either bumalik na si Jesus, araw ng paghuhukom, o mamatay ka. Pag namatay ka, mahilig ka sa lechon, malapit na yun. Mahilig ka sa chicharong bulaklak, nananakam na ako. Malapit na yung araw ng paghuhukom. Sa araw na iyon, pag makikita mo ng Panginoon, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, hindi ba nagpropesiya kami? O preacher pa to. Hindi ba nag-preach kami sa iyong pangalan at nagpalayas ng mga demonyo sa iyong pangalan at sa iyong pangalan ay gumawa kami ng maraming gawang makapangyarihan at kung magkagayon ay ipapahayag ko sa kanila. Hindi ko kayo kilala kailanman. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. It is important that we fight the battle. Importante na kahit hindi tayo ganap, pero nakikita mo, merong gera na nangyayari. Sumasalag ka kasi sasabihin ko sa ito. Araw-araw, may pagsubok at temptasyon na dinadala ang kalaban. Tama po ba mali? Araw-araw yan. Mula maliit, yung tinitingnan mo lang, yung binibili mo lang, yung kinakarelasyon mo lang, lahat halos, sunod-sunod. Masalag ka ba o matanggap ka? Pag sumasalag ka, yan ay isang tanda na ikaw nga ay kanya. At itong pinag-aaralan natin ay ang tinatawag na ehemplo ng pagsalag ni Jesus at makikita dapat sa kanyang mga tauhan. At tayo iyan. We are God's people. Si Satanas ay laging sinasabi na parang namumuno ng mundong ito. Pero si Satanas ay hindi namumuno sa mundong ito. Sapagkat tulad nung sinabi ko sa inyo, ang pagsubok, ang lahat ng trial, temptation, merong permission, may permiso sa Panginoon. At hindi kanya bibigyan ng pagsubok na hindi mo kayang pagtagumpayan. Di ba? Alam niyo yung verse na yan sa 1 Corinthians? So ano nangyari dito sa pagsubok ni Jesus na ipinipresenta sa atin bilang ehemplo, bilang kanya mga tagasunod at mga kawal? Sabi sa Mateo 4:9, yung susunod na talata, at sinabi niya sa kanya, ang lahat ng ito ay ibibigay ko sa iyo kung ikaw ay magpapatira pa at sasamba sa akin. Ayun! Nakita na yung totoong layunin ni Satanas. Gusto niya, sambahin siya. Ayan, yan ang number one. Sasabihin ni Satanas, tulad ng sinabi niya kay Eva at kay Adan doon sa, ba't ganun yung Lord mo? Ayaw niya ba na bigyan ka ng karunungan? Di ba doon sa garden? Bakit ganun? Ayaw niyang ibigay sa iyo yung hilig mo na yun. O yung, hindi ka ba niya mahal? Anak ka ba talaga ng Diyos? Parang sinasabi niya, mas mahal ka niya kaysa sa Diyos Ama. Pero ang talagang layunin niya ay para sambahin mo siya at itatwa ang Panginoon Diyos. Nandiyan ka pa? Alam mo itong pinag-uusapan natin, ito ang totoong katotohanan ng nangyayari sa mundo. Marami tayong pinagkakaabalahan, but this is the battle of eternity. Ito yung mga bagay na importante sa
buhay mong pangwalang hanggan. So sabi niya, sumamba ka na sa akin at ibibigay ko lahat sa iyo yan. At ang dyablo ngayon, pag tinutokso ka niya, kunin mo to, magugustuhan mo to, magiging masaya ang buhay mo. Pag ito ay kinagat mo, pag ito ay pinakisamahan mo, pag ito ay binili mo, pag ito ay ginawa mo. Magiging, di ba yan ang pangako ni Satanas? Yung alak, yan ang paborito kong kasalanan noon. Pag ininom mo yan, magiging masaya ka. Makakalimutan mo lahat ng problema mo. Ano nangyari? Dumami. Dumami ang aking problema. So sa umpisa, gluk, 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 gluk. Una pagani. Ang sarap eh. Wow! Sarap ng tama. Maya-maya, kung anong tumatama sa'yo. Kasinungalingan. Pero yun ang gustong gawin ni Satanas. Lansihin ka. Ngayon na mismo, huwag ka nang mag-intay. Kumuha ka na ng tinapay. Kunin mo na yung kapangyarihan. Kunin mo na yung hilig mo. Ngayon mismo. Ang kasalanan kasi instant yan eh. Nakikita ko yung mga heroin addict. Alam niyo yung heroin? Yung ini-inject. Nakikita ko sa TV yan eh. Pag inject nila, peace man. O yung iba sa inyo, sino dito nagmariwana nung bata? Wala nang umamin, sige. Pero pag hit mo, tawa ka ng tawa, pero puro kasi sinungalingan. Yan ang panlansin ng kalaban. Huwag kang mag-intay. Huwag kang mag-intay. Yung gusto mo, kunin mo na. Huwag mo sabihin na hindi binibigay sa akin ni Lord to, hindi dahil sa madamo siya, ngunit dahil mahal niya ako. Ayaw niyang makuha ko to kasi alam niya masama para sa akin yan. Napakaraming bagay. Sambahin mo ako at ibibigay ko sa iyo yan. Sabi sa Exodo 23, ito yung isinagot sa kanya ni Jesus. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Bakit itong pagsubok na ito ang pinakamatinding banat? Ibig sabihin, matindi itong pagsubok na to kasi ito yung ginamit niyang kalibre sa Diyos kay Jesus Napakatindi ho niyan. May tanong ako sa inyo. Ano ang pinakamasamang kasalanan na magagawa ng isang tao? Sino may alam? May libre ho kayong bendisyon. Tanong. Sabi mo sa katabi mo, kung alam mo. Ano sa tingin mo? Hula lang, hula. Kung huhulaan mo, ano ang pinakamasamang kasalanan? Pinakamatindi. Sasabihin ko sa inyo kasi nasa Bible Para sagutin natin yan, may isa pa akong tanong na makakasagot sa unang tanong. Ano ang pinakamatinding utos? Kasi pag nalaman mo yung pinakamatinding utos, malalaman mo yung pinakamatinding pagsuway sa utos. Di ba? What is the greatest commandment? Yun. Sabi sa Mateo 22:37, sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamalagang utos. Kung ito ang pinakamalagang utos, ang pinakamatinding pagsuway sa Panginoon ay pag-ibig sa ibang bagay liban sa Diyos. Ano ang iniibig mo ng higit sa Diyos? Pag iniibig mo ba ang isang tao, isang bagay, anong ginagawa mo? Di ba lagi mo siyang kinakausap, lagi mo siyang pinag-aaralan, lagi mong gusto siyang konsultahin, lagi mo siyang sinusunod. Ang sandata ng dyablo sa atin ngayon, nilalansi tayo. Sinasamba natin ang ating libangan, ang ating trabaho, ako, sinasamba ko yung misis ko, pero hindi niyo ako masisisi dyan. Biro lang ho yun. Minamahal ko siya, pero hindi ko siya sinasamba. Pero marami tayong sinasamba, di ba? Pero minsan hindi mo alam Alam mo yung pagsamba sa dyablo at pag-alis ng pagsamba sa Diyos, hindi isang desisyon yan, paunti-unti yan. Imbis na nagbabasa ka ng Bible upang masamba mo at masunod ng husto ang Diyos, ang dinidevelop mo yung pagnanasa mo sa mga napapanood sa TV. So, sinasanay mo yung sarili mo na nakatuon ang pansin mo sa libangan. Sabi mo na, hindi kasalanan yung libangan na ginagawa mo. Pero, hindi ka na nakatuon sa Diyos.
At maya-maya, ang Diyos, linggo na lang. Sabi nila, Pastor EJ, pwede ba mag-preach ka less than 1 hour? Sabi ko, alam mo, magko-complain na ako niyan eh. 1 hour ka na lang ang makinig sa salita ng Diyos. Gusto mo, bawasan ko pa? No. No way. Isang oras na lang nga eh. Yung Marimar, gaano kahaba yan? Yung mga soap opera, I refuse. Pero lang, kung 50% natutulog na, titigil na ako 30 minutes. So kung gusto niyo akong umigsi, yung kalahati matulog 30 minutes. Pero hindi, gising na gising kayo eh. So ito, ang pinakamatinding kasalanan. At ito ang temptasyon na ibinibigay ng dyablo kay Jesus. At ito ang dapat natin pag-aralan sapagkat yan din ang inuumang sa atin ng dyablo. Lahat ng gusto mo, EJ, ibibigay ko sa iyo. Sumamba ka lang sa akin. At akin pong iniinterpreta yung pagsamba sa dyablo, hindi yung I worship the devil. Hindi ho ganun. Kung anong binibigyan mo ng buong puso, buong kaluluwa, buong atensyon, hindi ba yun na rin ang sinasamba mo? Kaya ito, sermon sa mga Kristiyano to, hindi sa mga pagano eh. Maaring Christian ka, but by practice, you're worshiping not God. At tulad nung sinabi natin, hindi tanong kung anong sasambahin mo. Ang tanong, ano? Hindi tanong kung anong man will worship. Sasamba ka, tao ka eh. Hindi ang tanong, sasamba ka ba? Ang tanong, ano ang sasambahin mo? Kung tanong ko sa iyo ngayon, maging honest ka sa sarili mo, ha? Alam mo, masama yung sinungaling sa kapwa eh. Pero anong pinakamasama? Sinungaling ka sa sarili mo. Sinong sinasamba mo talaga? Really? Who do you worship? Alam mo kung ikaw, EJ, sino man sinasamba mo? Aamin ako sa inyo. Kung hindi ako nagigantong mensahe, alam mo kung sino sasambahin ko? Electronics, computer, career, yan. Kaya nga ako kailangan ko to eh. Kasi ang killing natin, hindi sambahin si Lord, kundi sambahin yung hilig natin. Tama po ba mali? Kaya itong mensahe na to, hindi ho to isang pagtutya sa atin, ito ay warning. Kasi ang mga tao, ang ating naturales ay hindi sambahin si Lord, kundi sambahin yung ating mga kagustuhan. Kaya dyan tayo hinahatak ng kalaban. Yan yung may killing. Alam niyo yung killing? Yung killing sa sasakyan, yung sasakyan na mali yung alignment ng gulong, pag binitawan mo, kumikiling. Tayo, pag binitawan mo, hindi mo binantayan ang salita ng Diyos, pag hindi mo pinagmuni-munihan, araw at gabi yung salita ng Diyos, kahit ikay anak ng Diyos, kumikiling ka. Yung mga bagay ng dyablo, sinusundan mo, libangan, pagsasaya, paglapit sa mga dapat hindi lapitan, kumikiling ka. Sabi nga ho ng kanta ng mga 70s na alam ni Ronnie. Killing. Nothing more than killing. Pumupunta tayo doon sa mga bagay na nagpapahina sa atin bilang Kristiyano, imbis na magmuni-muni sa salita ng Diyos, imbis na magkumpisal ng ating mga kasalanan, magdasal, Lord, tulungan mo ako ha. Kasi kilala ko yung sarili ko eh. Pag inoperan ako ng dyablo, hindi ako kumakaripas ng takbo tulad ni Joseph. Pag inoperan ako ng dyablo, "Hoy, EJ, huwag ka na maghintay kay Lord. Ito, alam mo gagawin ko?" Ganda yan ha. So ito ang ginagawa ni Satanas kay Jesus. Mamuhay ka ng mariwasa. Huwag kang mamuhay na alipin ni Jesus. Gawin mong alipin si Jesus na tagapagbigay ng magagandang bagay. Pag hindi niya ibinigay sa iyo, kunin mo sa ibang pamamaraan. Ano sa buhay mo ang dapat mong isuko kay Jesus? Anong bagay sa buhay mo, ito man ay karangyaan? O alam mo yung problema, isa pa yan. Sabi mo, Lord, ayoko tong problema na to. At pag hindi mo sinolve to, pupunta ako sa ibang pamamaraan. O sasabihin mo, Lord, itong problema na to, tinatanggap ko mula sa iyo. Sapagkat ikaw ay mabait na Diyos. Ano ang pagsubok sa iyo? Sapagkat ang buhay Kristiyano ay punong-puno ng kagalakan, ngunit punong-puno rin ng pagsubok, mga pagsubok na nagpapalakas sa atin at may potensyal na magbigay biyaya at papuri sa pangalan ng Diyos na nagbibigay sa atin ng mabuti at ng mga pagsubok para sa ating ikalalago at para sa kanyang layunin na minsan hindi natin nalalaman. Sabi sa Mateo 16:24,
Pagkatapos sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ang sino man ay ibig sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin, sapagkat ang sino mang nagnanais magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang sino mang mawalang ng kanyang buhay dahil sa akin ay makakatagpo nito. Pag sinuko mo kay Lord lahat, Lord, maganda o hindi, sinusuko ko sa'yo. Intention ko o hindi, basta yung kagustuhan mo. You must love God through obedience. At ang pagsunod ng ganap sa Diyos takes training. It takes discipline. Pag hindi ka nag-aaral ng salita ng Diyos, malamang makikiling ka. So pag-amin at paghahasa at masusunod mo ang mga bagay na ito. Sapagkat ang mapapakinabang ng tao kung makamtam niya ang buong sanlibutan, ngunit mawawala naman ang kanyang buhay. O ano ang ibibigay ng tao na katumbas ng kanyang buhay. Napakatindi pong paalala. Sapagkat yan ang gustong gawin ng dyablo. Ibigay niya na, tanggapin mo na sa kanya ngayon ang mga lahat ng kagustuhan mo, labag man sa kalooban ng Diyos o hindi, ngunit ang katumbas naman ito ay paglayo sa Panginoon. Kaya ang atin pong laging madalas na binibigkas sa Panginoon, oo, manalangin ka, Lord, solvein mo yung problema ko. Lord, sana mawala yung aking pagsubok, pero hindi ang aking kagustuhan, kundi ang kagustuhan mo ang masunod. Not my will, but yours. Yan po ang panalangin ng matatag na sundalo ng Panginoon. Huwag kang magtataka kung may problema ka. Minsan nga sabi mo, Lord, sana makita ko kung anong layunin mo dito. At masasanay ka. Kaya nga sabi sa Santiago, maggala ka. Count it all joy when you fall into various trials. Nandun ba sa Bible yun? Maggala ka pag nababato ka ng mga iba't ibang uri ng pagsubok. So, si Satanas ay umaali-aligid at naghahanap ng pagkakataon upang sabihin sa atin, tulad ng sinabi niya kay Jesus, anak ka ba ng Diyos? Bakit parang iniwanan ka na niya? Bakit parang ginugutom ka niya? Bakit parang pinagkakaitan ka niya? Alam mo, kung susunod ka sa akin, sa pamamaraan ng dyablo, abay, ibibigay ko sa lahat ng mga bagay na yan. Kagatin mo, tikman mo, at questionin mo ang Diyos kung bakit hindi niya ibinibigay sa iyo yan. Kung bakit ka nagkakaproblema samantalang talaga namang madalas kang mag-church. At umaattend ka pa ng Wednesday Bible Study at nagpe-pray ka pa. Kaya si Satanas ay nakakahanap ng mga mahihinang Kristiyano kung makukumbinsi niya ang mga kapatiran na sila ay inabandona ng Diyos na may kapal. Huwag niyong kakalimutan yung estratehiya na yan ng kalaban. Sino dito nadi-discourage? Number 1, sabi ni C.H. Spurgeon, isang batikang mensahero noong 18th century. Ang pinakamatinding sandata ng dyablo sa isang totoong Kristiyano ay panghihina, yung discouragement. Hello? Pag nadi-discourage ka na, labanan mo yan, Lord. Ang feeling ko, nadi-discourage ako. Ano mo ang panlaban mo dyan? Hindi emosyon, word of God. Kung kukunin mo yung wallet ko, unang-una, pag kinuha mo yung wallet ko, tingnan mo yung loob, at hindi ka nagpaalam, mandurukot ka. Pero pag kinuha mo yung wallet ko, makikita mo may mga memory verse na nakasulat sa papel. Pag binasa mo yun, mahuhulaan mo kung ano mga pinagdadaanan ko kasi mga panalag ng mga memory verse. Pag nag-aalala ako sa business, nakalagay doon, don't worry about anything, but in everything, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. And the peace of God, ang kapayapaan ng Diyos hindi na malirip. So pag nag-aalala ko, imbis na, ano mangyayari? Imbis na inuulit-ulit yun, pinagpepere ko yun. Lord, sabi mo, don't worry about anything. Yan ho ang laban. Naintindihan niyo bang pinag-uusapan natin? Yung atake at yung salag na binibigay na ehemplo ng Panginoon mismo. Napaka-importante na pag-aralan natin ang ating kaaway at napaka-importante din na pag-aaralan natin ang training ng ating punong ministro na Panginoong Jesus. Kaya anong nangyari? Sa verse 10, anong sinagot ni Jesus kay Satanas sa mga bira ng kalaban?
sa anak ng Diyos at sa mga anak ng Diyos na katulad natin? Anong dapat nating isagot? Verse 10. Sumagot sa kanya si Jesus, lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat, it is written. Kaya ang salita ng Diyos, may military intonation yan. It is the sword of God. Panalag mo yan at pang-atake. Nasusulat. Siguro yung pakiramdam ni Jesus, nanghihina na rin siya. Kaya hindi ko na pag-iisipan to. Ito na yung salag ko sa iyo, yung nasusulat. Sambahin mo ang Panginoong mong Diyos at siya lamang ang iyong paglingkuran. That's Deuteronomy and Exodus. Old Testament ang salag niya. Anong problema mo ngayon na nagpapahina sa iyo? Na nag-iisip ka na manghina sa Panginoon? Tanong ko sa iyo, meron ka bang memory verse dyan sa wallet mo? Ha? Meron ka bang pinagpe-pray na? Kasi ako, naniniwala ako, sa lahat ng problema, may memory verse. Meron yan. Maniwala ka sa akin. That's the Bible. O, pag may temptasyon, pinaproseso mo. Siguro nga, masarap yung mansanas na yun. Siguro juicy yun. Pero hindi tama yun. Pero namumula-mula siya eh. O sinasabi mo, bawal sa Panginoon yan. At yun ang aking gagawin. It is written. Alam nyo, yung tinatawag na nasusulat o the sword of the Spirit, dalawang klase yan sa Bible. Ano yung tinatawag na the sword of the word of God, yung word na sword sa Greek, dalawa. Makaira at saka rampaya. Yung sword, the word of God. Pag tinignan mo sa New Testament, dalawa yung ibig niya sabihin. Either makaira, sword, o rampaya, sword din. Yung sinasabi dito na sword of God, ito yung tinatawag na makaira. Kasi yung espada ng mga sundalong Romano, dalawa. Yung tinatawag na rampaya, it is a 4-foot sword. Pag may kalabang ka marami, ginagano mo na yun. Wala kang pakialam kung sinong tatamaan doon. At yung maliit na sword o punyal, espada na maliit, 4 inches, yun yung makaira. Yun, hindi marami ang pinapatay nun, isa-isa. May nakita ka, gusto kong patayin to. So ito yung sinasabi, meron kang isang specific makaira sword, meron kang word from God, memory verse. Nasasabi mo, ito ang panlaban ko dito. Ito yung ginagawa ng Jesus, nasusulat. Kasi sabi ni Satanas, sambahin mo ako, nasusulat, makaira. Ito yung talagang pambira sa iyo sa nag-iisang specific na tukso. So hahanapin mo. Hahanapin mo yung makaira, the sword, na panlaban sa mga tukso. Sapagkat ito ang ginagawang ehemplo sa atin ni Jesus. Mula sa Old Testament. So ano nangyari sa huling talata? Alam mo, makikita mo, tuwing sasabihin ni Jesus, it is written, nasusulat, hindi makaporma. Hindi makaporma si Satanas. Kasi pag nasusulat, walang kalaban-laban si Satanas. Sapagkat tama ang, napapansin nyo, itong pangatlong sermon natin, pinapaliwanag natin kung saan sa Old Testament kinuha ni Jesus. Sapagkat napaka-importante na pag gumamit ka ng salita ng Diyos, tama yung konteksto niya. Kaya itong pulpito na to, nagpupumilit sa kahinaan ng isip ng mga pastor natin, na katulad ko, na kung anuman sabihin namin, mahina man o hindi maliwanag, ito ay accurate. We struggle to give you the accuracy of the Word of God. Sapagkat ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Specific. Kaya nung sinabihan ni Jesus si Satanas, nasusulat, huwag kang sasamba, hindi na makaporma si Satanas. Kaya ganun ka rin. Pag meron kang pagsubok na hindi mo makayanan at gumamit ka ng the Word of God, na tama ang konteksto, specific siya, hindi makaporma si Satanas dyan. And you keep praying it, you keep meditating on it, you keep asking God for the ability to obey what is clearly written in the Word of God. At ano nangyari sa susunod na talata, verse 11, pagkatapos nito'y iniwanan siya ng Diablo, the devil left, napalayas ang Diablo, at dumating ang mga anghel at pinaglingkuran siya. You resist the devil and he will flee from you. Wag po tayong magkamali. This battle goes on every day. Araw-araw na labanan to. At lalo kang lumalago, lalo mong asahan na tumitindi ang laban. Bakit tumitindi ang laban? Dahil masama kang tao. Hindi, dahil nakikita ng Diyos na lumalakas kang sundalo at nakakayanan mo. At ano nangyari? Nung sinalag ng Panginoong Jesus ang tatlong temptasyon, lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life, nung ito'y
kanyang sinalag at inintay niya ang probisyon ng Panginoon, dumating ang mga anghel. Ano kayang dala ng mga anghel? Ha? Pizza Hut, McDonald, Angel's Food Cake, lahat siguro ng klaseng tinapay. Dinala niya. So, ibinigay din sa kanya, ngunit naaayon sa panahon at kagustuhan ng Panginoon. Perfect timing of the Lord. Kaya yung ginamit ng Diablo dun sa una, sa Psalm 91, di ba? Yung sabi ni Satanas, tumalon ka nga dyan para saluhin ka ng mga anghel, para tulungan ka ng mga anghel. Hindi ginawa ni Jesus, pero sa kahuli-hulihan, anong sabi? Lumayas ang Diablo at ang mga anghel sa kanya ay sumalo. Kasi sabi dun sa unang pagsubok, di ba? Yung kinote ni Satan, gumagamit din si Satan ng memory verse. Pero maling konteksto dun sa awit 91. Tatandaan nyo yung 911? Tatandaan nyo yun last week. Anong sabi? Sapagkat ikaw, O Panginoon, ay aking kanlungan. Kataas-taasan bilang iyong tahanan. Walang kasama ang darating sa iyo, walang parusang lalapit sa tolda mo, sapagkat siya ay magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo, upang sa lahat ng iyong mga lakad ay iingatan kaniya. Ito yung ginamit na Satanas. Sige nga, tumalon ka. Tingnan ko nga, kasaluhin ka ng mga anghel, sabi ni Jesus. Hindi ko susubukan si Jesus. Pero ang Panginoong Diyos Ama. Pero sa kahuli-hulihan, binigay din sa kanya ng Diyos Ama. Dumating yung mga anghel. Pero ang sinasabi, sapagkat ikaw, Panginoon, ay ginawa kong kanlungan. Kaya ikaw, kung ikaw ay sumusunod sa Panginoon sa mga mahirap na pagsunod, makakaasa ka. Nasa kanlungan ka ng Panginoon at hindi ka niya pababayaan. Pagkatapos lamang umayaw at humindi ng Panginoon sa mga pagsubok, dumating ang tulong na kanyang hinihingi. At ganun din tayo. Sinasabi ni Lord, mag-intay ka, wait on the Lord. Huwag mo siyang madaliin. Perfect timing ng Panginoon. Hindi niya ipagkakait sa iyo yung dapat mong makuha at hindi niya ibibigay sa iyo yung hindi mo dapat makuha. Magtiwala ka sa Kanya. Sa pagwawakas po, ano ba yung ating mga natutuhan? Mula sa temptasyon kay Jesus, makikita natin na ang demonyo ay maaaring umatake doon sa mga kontrolado ng Espiritu Santo. Ikaw ay inaatake, hindi ka banal, hindi ka kalugod-lugod sa Diyos. Kasi iniisip natin yan. Baka kaya ako may mga problema kasi hindi ako kalugod-lugod sa Panginoon. Di ba iniisip mo yan? Kaya ka nadi-discourage. Uy, anak ka ba talaga ng Diyos? Bakit ka may problema? Si Jesus nga anak ng Diyos. Nagkaroon ng temptation at trial. Tayo pa kaya? Pero makikita din natin na walang kalaban-laban ang demonyo sa mga Kristiyano na lumalaban sa Diablo sa pamamagitan ng salita ng Diyos. It is written. Each time. So ano yung tatlong natutuhan natin? Maaari nating labanan ang mga pakana ng Diablo sa atin sa tatlong sandata na nasa mga Kristiyano ngayon. Unang-una ay ang salita ng Diyos. Sabi sa Hebreo 4:12, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa at higit na matalas kaysa alinman tabak na may dalawang talim. Double-edged sword. Meron tayo niyan sa Batangas. 29, doble kanto. At tumatagos hanggang sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at ng utak sa buto at may kakayahang kumilala ng pag-iisip at mga hangarin ng puso. Hindi lamang panalag sa Diablo yung salita ng Diyos, tulong din sa iyo yan. Kasi pag gumamit ka ng salita ng Diyos, makikita mo rin kung ano talagang intention mo sa bawat bagay. Alam mo, kaya ako pala ginugusto yun, kasakiman o para sa akin. Ngayon nakikita ko na kaya hindi ibinibigay sa akin ng Diyos. Sapagkat ang binibigyang bagay ng hinihingi kong yan ay upang mapakain ang aking kasakiman at hindi maganda para sa akin yan. Hihiwain ka niyan. Kaya delikado yung panalangin na yun. Ngunit ang totoong Kristiyano, gusto niyang malaman ang tunay na intensyon ng kanyang puso. Pangalawa, ano pang ating sandata? Ang Espiritu Santo na ibinibigay sa bawat Kristiyano sa sandali ng kanyang pagkilala sa Panginoon. Yan ang isa pa nating sandata. Sabi sa Gawa
1:8, ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbabasa inyo ng Espiritu Santo. A Christian is always fully armed. Ganap ang iyong sandatahang lakas. Nung ako'y napasok sa militar, yung unang araw ko sa militar, binigyan ako ng M16, 38, 45, flak vest, helmet. Kompleto na ho yung aking armor. At ganyan din ang Kristiyano. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, self-control. So, nasa iyong kapangyarihan upang mag-react the Christian way. At pangatlo, huli sa lahat, makikita mo yung panalangin. Sabi sa Santiago 5:1, ang panalangin ng taong matuwid ay makapangyarihan at mabisa. Hindi ako matuwid. Matuwid ka. Alam mo kung bakit? Matuwid ka dahil si Jesus namatay para sa'yo. So, maaaring hindi ka pa perpekto, pero sa posisyon, anak ka ng Diyos at sa mata ng Diyos, ikaw ay matuwid dahil kay Jesus. At dahil dyan, makapangyarihan at mabisa ang panalangin mo. Pag nanalangin ka, Lord, sabihin mo kay Lord, Lord, nakikita ko na itong temptation na to. Grabe, nagre-react na ako dito. Nagagalit na ako, nanghihina na ako, gusto ko nang kumagat. Help! Alam niyo, yung makapangyarihang panalangin na natutuhan ko. Dami ko nang alam na panalangin eh. Pero yung matinding panalangin, isang word, help. Help me. Tulungan mo ako, Lord. Bumibigay na ako. At ang panalangin yan ay laging dinidinig. Hindi nakipagtalo si Satanas sa salita ng Diyos, sapagkat ito'y katotohanan at pinakamatinding sandata. At sa kahuli-hulihan, binigyan si Jesus ng tinapay at siya sa Matthew 14 at nakapagbigay pa ng libu-libong tinapay. Sa kahuli-hulihan, ang mga anghel ay nagministro kay Jesus. At sa kahuli-hulihan, sa Matthew 28, ang kaharian ng mundong ito ay ibinigay din kay Jesus. Sapagkat siya ay naghintay, nagtiwala sa Diyos, hindi nalito sa mga pagsubok, bagkus ginamit niya ang mga sandatang ibinigay sa mananampalataya. Isang ehemplo para sa atin, isang paghahanda para tayo makibaka sa pinaka-importanting giyera sa istorya ng sanlibutan. Ang pakikipaglaban para sa kaluluwa ng sangkatauhan. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po at kami sinagip mo. Ika'y bumaba dito upang bayaran ang aming kasalanan. Pinaglaban mo kami. Kahit kami po ay dapat ng isuko, kami ay pinaglaban. At ngayon, Panginoon, gusto mong kami ay gawin mong mga kawal. Unang-una, dapat po kaming maging masunurin sa inyo. Piliin ang iyong mga pamamaraan. Ngunit kami umaamin, Panginoon, na maraming beses pa rin po na kami ay hindi nagwawagi sa mga pagsubok na dumadaan sa amin. Salamat sa iyong salitang ito na aming pinag-aralan, na naniniwala kaming magiging isang napakagandang sandata kung aming alalahanin. Nakatitiyak kami, paglabas pa lang namin ngayon sa simbahang ito, kami ay tutuksohin na sa maliit at malaking bagay. Salamat sa kasiguruhan na dahil nagwagi na ang aming general, kaming mga kawal, ay kaya ring magwagi. Ito pong daan sa tunay na kaligayahan para sa aming iyong mga anak. We thank you, Lord Jesus Christ, for dying for my sin. Salamat na lang at hindi ka nagsasawa, Lord. Na kahit kami, lagi na lamang paulit-ulit minsang nabibigo. You keep picking us up. Tayo anak, kaya mo pa yan. I pray na bigyan mo po kami ng pag-ibig sa iyong salita. Bigyan mo po kami ng kagutuman at pagkauhaw na imbis na manood ng TV, ng sine at kung anong libangan, kami ay malibang sa pag-aaral ng salita ng Diyos upang kami lumakas at magamit mo. Salamat, Panginoon, at sana, bago ka dumating, magsilbi mo kaming mga alagad upang mayakag ang iba pa sa iyong kaharian. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.